Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangalipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga tagapakinig. Muli ay tayo na naman ay magbibigay ng payo. Hindi tayo magsasawang magbigay ng payo sa ating mga sarili, sapagkat mga kapatid, ang isang tao ay nakakalimot. Kaya nga naman sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Magbigay ka ng paalala o reminder, o Muhammad, sapagkat ang pagbibigay ng reminder o paalala ay nakakapagbigay ng kabutihan o benefits sa mga mananampalataya. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga tagapakinig, tayo ay mga tao na nagkakamali, na kung saan kinakailangan natin o kailangan natin ng payo ng bawat isa sa atin. Sapagkat mga kapatiran, mga tagapakinig, kung minsan ay hindi natin namamalayan na tayo ay nagkakamali pala. May mga nasasabi tayo o may mga nagagawa tayo na hindi natin mapansin, subalit ito ay napapansin ng mga nakapaligid sa atin. Maari sa iyong asawa, maari nakikita ng iyong anak, maaaring nakikita ng iyong mga kamag-anak o mga kaibigan o mga nasa paligid mo. Kaya mga kapatid, yung payo na yan mga kapatid, ay tanggapin mo. At itong payo na ito mga kapatid, ay napakainam na ito ay magmumula sa salita ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga salita o mga gawa o sa kisinang-ayunan o katangian ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang tinutukoy ko ay yung Quran at ang ahadith. Ang salita ni Propeta Muhammad sallam at si Allah subhanahu wa ta'ala, ayan yung manual. Kumbaga sa pagbili natin ng cellphone, pagbili natin ng rice cooker, o mga iba't ibang appliances dyan, mapapansin ninyo na kapag kayo ay bibili ng cellphone, o di kaya isang relo, o di kaya isang rice cooker, meron itong kasamang manual. Ang manual na ito ay nagpapaliwanag na tinuturo sa'yo kung ano ang dapat mong gawin at ano ang dapat mong hindi gawin. At ang isang tao, mga kapatiran, mga tagapakinig, ay may manual. Meron tayong manual mga kapatid. Hindi po ito manggagaling lang sa ating sariling opinion, sariling gawa-gawa. Hindi po ito manggagaling sa atin. Ang mga batas na ito, ang mga ginagawa natin mga kapatid, mga tagapakinig, ay ito ay dapat ay magmumula sa ating lumikha. Katulad ng rice cooker, halimbawa, yung gumawa ng rice cooker, natural siya ang magbibigay ng manual kung paano, ano nga ba ang dapat mong gawin at ano ang dapat hindi mo gawin. Ang tao, ang lumikha sa tao ay ang Diyos, ang tagapaglikha. Si Allah subhanahu wa ta'ala na lumikha sa ating mga tao, ay alam din niya, siya rin ay nagbigay ng manual upang malaman mo kapatid, tagapakinig, kung ano ang dapat mong gawin at kung ano ang dapat hindi mo gawin. So sa papaano naman maitindihan, lubusang maitindihan ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maitindihan mo to ng maayos kapatid kapag inaral mo o pinakinggan mo at isinabuhay mo ang salita na ahadith, ang salita o gawa o katangian o sinang-ayunan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. So, kailangan natin ng manual. Tayong mga tao, kailangan natin ng manual
kailangan natin ng guidance ang banal na Quran. Paumanhin po mga kapatiran, sapagkat may tulad itong lugar ko ay tabi ng shop, mga cellphone shop, mga nagtitinda. Of course, hindi po mamusto yung mga nandiyan sa kabila, yung mga nag-music. Ito po ay hindi pwede sa atin, sa amin na reliyong Islam. Okay, let's continue. Lagi natin tandaan yung manual na yan, mga kapatid. Kinakailangan meron tayong manual, meron tayong guidance, meron tayong sinusunod na alituntunin o batas nang sa ganon ay hindi tayo maligaw. Okay, actually hindi yan ang gusto kong maging topic. Ang gusto kong maging topic natin ngayon ay patungkol sa pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ito ay napakahalagang usapin sa bawat isa sa atin. Sapagkat ang pagtitiwala, kapatid, kung ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi ka naniniwala, ay maaaring marami kang mababanggang o magagawa na mga bagay-bagay na hindi mo sinasadya. Katulad yan, halimbawa mga kapatiran, sino man ang hindi nagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi niya tinatanggap kung ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin ay itinadhana ng dakilang tagapaglikha. Tingnan niyo mga kapatid, kung ikaw ay hindi magtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, halimbawa sa amin dito sa mga businessman, mga nagbi-business, halimbawa, isang owner ng shop, may mga tendera, dumarating sa panahon na wala talagang kita. Wala talagang kita. As in, wala talagang kita. So, ang isang owner ng shop na yan, na may mga tendera, kapag siya ay kulang ang kanyang pagtanggap sa pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala o hindi siya naniniwala, ay maririnig mo sa kanya ng palagian na kanyang sinasabi, hoy, bakit kayo hindi nagtitinda? Hindi kayo pumapasok ng maaga. Maaaring ganun ang kanyang mga sinasabi. Lagi na lang siya nagagalit, lagi na lang siya reklamo ng reklamo, pumapasok naman ng maayos, mabuti ang mga tinderan niya. So ano ang dahilan kung bakit ang sungit-sungit ng taong ito? Ang dahilan, kapatid, isa sa mga dahilan nito ay kulang ang kanyang pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung pagkakatiwala mo kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ipagkakatiwala mo sa kanya ng lahat ng pangyayari, ang lahat ng mga pangyayari, ito man ay masama, ito man ay mabuti, ay ito ay galing na itinadhana ni Allah subhanahu wa ta'ala. So magtiwala ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, magtiwala ka, gawin mo ang mga bagay na dapat na gawin, at insyaAllah, ang tiwala na yan ay magiging 100% na pakinabang sa iyo, kapatid, o mga tagapakinig Okay, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga tagapakinig, ang isa rin sa mga napaka-importanting bagay na dapat malaman, na kung kaya't napaka-importante na magtiwala sa Diyos, kapag ikaw ay nagtiwala sa Diyos, ay lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyo ay tanggap mo. Ito man ay masama, ito man ay mabuti. Sapagkat kapag may nangyari sa iyo na hindi maganda, iyong iniisip na ito ay pagsubok sa akin ng Diyos. O di kaya baka ang bagay na ito kaya nangyari sa akin dahil ito ay mas makakabuti sa akin. Maraming mga tao na kung saan na-experience nila, may nangyari sa kanilang maganda pero hindi siya natuloy dahil nga sa mas lalala ang kanyang sitwasyon kapag nandoon na sa sitwasyon na yun. Kaya maganda, kapatid, na maintindihan mo yun. Kaya mga kapatiran, mga tagapakinig, ang bagay na pagtitiwala ay napakahalaga po bilang isang tao, bilang isang mananampalataya, bilang isang Muslim o mananampalataya. So ano ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yatawakkala 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sino man nang magtiwala kay Allah ay ito ay sapat na sa kanya.
Hindi po ibig sabihin mga kapatiran na sapat na sa Kanya ay hindi ka nagagawa ng mga bagay, mga gawain o paraan nang sa ganon ay makuha mo ang isang bagay na ito. Halimbawa, kung ikaw ay nagmimithi na maging isang doktor o maging isang engineer o maging isang teacher, kinakailangan ikaw ay mag-aral muna, maging kinder, maging elementary, mag-high school, hanggang sa ikaw ay mag-college, nang sa ganun ay matupad yung pangarap na yun. At sa pamamagitan nito ng pagpupursigi, pagsasaliksik ng kaalaman, pagpupuyat at pagtitiis, sabr, ganun mga kapatiran. Hindi po enough na tayo magtiwala lang sa Allah. Kinakailangan ay malaman din niyo ang tiwala. Ngayon tayo mga kapatiran, mga kapatid ko ng mga Muslim, tayo ay nagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, di ba? So, dahil tayo ay nagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay sapat na ba na tayo ay magtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay makakapasok sa paraiso? Hindi po sapat. Kinakailangan po magtitiwala tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay makakapasok ng paraiso at hindi tayo parurusahan sa impyerno sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Tignan natin ang ating mga kasarili mga kapatid. Kung makikita mo, mapapansin mo, may mga tao na lubusang nagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, subalit hindi mo makikita na siya ay nagsasagawa ng pagdarasal. Ito ay nakakalugod. Ikaw, Muslim ka, nagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay makakapasok ng paraiso pero hindi ka nagsasala. Subhanallah. Subhanallah mga kapatid. Ikaw ay nagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na makakapasok ng paraiso, subalit hindi mo nilalayuan ng mga haram o mga ipinagbabawal. Ganon din sa aking mga tagapakinig ng mga hindi Muslim. Ikaw ay nagtitiwala sa Diyos na ikaw ay magiging isang engineer o magiging isang teacher o magiging isang attorney. Subalit, hindi ka naman lang nagsisikap na mag-aral. Ito ay hindi po maganda mga kapatiran. Kaya mga kapatid, mga tagapakinig, kinakailangan may tiwala tayo sa Diyos at the same time ay may gawa. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Pursigihin mo o alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, nasambahin ni Allah subhanahu wa ta'ala kahit anumang sitwasyon yan. Subalit, huwag mong kakalimutan ng iyo sa mundong ito. Kinakailangan magsagawa ka ng mga gawain, mga paraan, pagsasaliksik ng kaalaman. Nang sa ganon ay makuha mo ang bagay na ito. Magtimpi tayo, turuan natin ang ating mga sarili paano magtimpi, turuan natin ang ating mga sarili paano magtiwala sa Diyos at gumawa ng mga iba't ibang bagay. At hanggang dyan lang po ang aking may babahagi sa inyo mga tagapakinig. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.